Ako po si Alicia, isang babaeng mula isilang ay hindi pinagkaitan ng ganda. Pinanganak kasi akong may bingot sa labi at maitim ang balat. Tubong Laguna ako at nandito lahat ng angkan ko. At masakit mang sabihin, ang magulang ko lang ang nagkaanak ng kagaya ko. Lahat na yata ng kapangitan ay nasa pagmumukha ko na. Mula elementarya, tampulan na ako ng tukso. At dahil solong anak ako, wala akong kapatid na handang ipagtanggol ako. Kahit mga pinsan ko, sila pa mismo ang nambubuli sa akin. At napakasakit para sa akin. Nakadugo ko pa ang nagsisimula ng panunukso sa akin. Alam naman nila na wala akong tagapagtanggol. Pero sila pa ang pasimuno sa pambubuli sa akin na halos araw-araw. Bingot! Bingot! Bingot si Alicia. Kawawa naman. Mukhang aswang si Alicia. Nakakatakot sa dilim. Sigawan ng mga kaklase ko at mga pinsan ko mismo. At malakas na tawanan ang kasunod na eksena. At muli, ang aking gagawin ay tatakbo ako sa kagubatan para umiwas sa kanila. Hindi ako dadaan sa Pide Road. Dahil alam ko naman na susundan nila ako hanggang sa bahay namin at tutoksohin. Malayo kasi ang nilalakad namin mula sa paaralan. At araw-araw naming nilalakad iyon. Mas pinipili kong mag-isa na lang. Dahil pag may kasabay ako sa daan, pinagtutulungan nila akong ibuli. Mula mag-grade 1 ako, ganyan ang aking problema. Inililihim ko yon sa aking ina. Dahil susugod ang mga iyon sa school, at ako rin naman ang mapapahiya sa uli. Dahil sa walang pinag-aralan ng aking ina, walang kontrol ang mga masasamang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Nauunawaan ko naman ang inay. Kaya lagi na lang itong galit at nagwawala oras na may mambuli sa akin. Ang itay ko naman ay walang pakialam mula pagkabata ko. Ganon na siya sa akin. Hindi ko nararamdaman sa kanyang pagmamahal. Siguro kinakahiya niya ako dahil nga ganito ang anyo ko. Tanging ang inay ko lang ang kakampi ko. Pero dahil nga sa hindi naman nag-aaral ang inay, maraming nagsasabi na palaaway daw ito. At walang pareno ang bibig kong magmura. Kaya mula noon ay naglihim na ako sa kanya. Iniiwasan ko ng magkwento na binubuli ako ng mga pinsan ko, ng mga pamangkin din naman niya. Dahil alam kong gulo lang at aawayin niya ang kanyang mga kapatid at pinsan at pagtutulungan nila ang inay. Hanggang sa magkagulo at iyon ang ayaw na ayaw kong mangyari sa pamilya namin. Dahil kami naman ay mahirap lamang. Halos lahat sila, hindi rin naman nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya kapag sila nag-away-away, kagulo talaga at nagkakasakitan pa. Elementarya pa lang ako noon at ramdam ko na wala kaming laban sa inay sa kanila. Ang pagkakaiba lang ng buhay ko kumpara sa ibang bata na kaedad ko sa lugar namin, ako ay may malawak na imahinasyon. Bata pa lang ako dahil sabik sa kalaro, ay kaya kong mag-imagine ang kalaro na kaedad ko. Nagsasalita akong mag-isa at lumaki akong may imaginary friend na kasama sa araw-araw. Dahil wala naman kaming kapitbahay at malalayo ang kabahayan sa pwesto ng kubo namin, nagagawa ko makipag-usap sa mga kalaro kong ako lang ang nakakakita. Pag wala akong pasok umaga pa lang, andun na ako sa likuran namin. At para sa akin, marami akong kalaro sa likuran ng kubo namin. Ini-imagine kong maraming batang babae at lalaki, mababait at hindi ako binubuli. At lahat sila ay kaibigan ko. At ilang taon ko din nakalaro ko sila. Inaamin ko na naging hobby ko ang ganong senaryo.
Wala kasing gustong makipaglaro sa akin. Ang mga pinsan ko'y iniiwasan ako. At nangako ako sa sarili ko na kailangan kong matutong magbasa at magsulat. Dahil pag nawala ang mga magulang ko, kakawawain lang ako ng mga kamag-anak namin. Kasi sa angka namin, kukunti lang ang mga nakakatapos sa pag-aaral. Dahil sa layo ng eskwelahan, halos gugugugol kami ng nasa 3 hanggang 4 na oras sa paglalakad lamang. At pag masama ang panahon, hindi na kami makakapasok sa eskwela dahil may mga maliliit kaming ilog na dinadaanan at tumataas ito kapag may kalamidad. Ganyan kahirap ang pamumuhay ko. May problema na nga ako sa itsura ko. Ganito pa ang nararanasan ko halos araw-araw. Pero hindi ko alam kung bakit nananatili akong lumalaban. Meron din naman ako mga kaibigan at mababait sila sa akin. At kaklase ko sila. Mula grade 1 hanggang grade 6. At hanggang high school na ang iba ay nag-aasawa na lamang ng maaga at hindi na nagtapos. Para lang makaiwas sa hirap ng buhay, ang katwiran nila. Mabuti pang mag-asawa na lang sila kaysa maging pabigat pa sa pamilya nila. Ang karamihan kasi sa amin, mga magsasaka lang ang mga magulang. At swerte kung may kunting lupain. At swerte na rin kung may palayan at hindi na bibili ng bigas. Kukunti lang sa amin ang ganon. Halos lahat kami hirap sa buhay. At kung hindi kami makikigapas, at kung hindi din kami magpapaupa sa mga may malalawak na lupain, hindi kami kikita ng pera. At baka mamatay kami sa gutom. Sabi ko nga noon, unfair ang buhay. Pero paano ko nga ba nalalampasan ito? Sino ang tumulong sa akin? High school na ako noon at nakakabasa ako sa dyaryo na pwede palang ipaopera ang bingot ko. Kakapagod na. Kung may pera lang si inay at itay, pwede daw ipaopera ang bingot ko. Dahil ko sa kaibigan kong si Isabel. Oo, napanood ko sa TV sa Maynila. May nag-oopera ng ganyan, Alicia. Kaya lang mahal at malayo tayo sa Maynila. Swerte mo, Isabel. May tibay kayo. Kami wala. Tapos pag nakinood ako sa tiya ko, nagagalit sila. Pinagsasaran ako ng pinto. Kawawa ka naman. Kung malapit lang ang bahay namin sa inyo, aakitin kita na manood ng TV sa bahay. Si Isabel lang ang napapagkwentuhan ko ng ganong bagay. Kaklase ko sa Isabel mula grade 5 at nang kami ay mag-high school na, nawala na ito. Balita ko isinama ng kanyang kapatid sa Maynila. Dahil nagtatrabaho doon ang kanyang ate. At inggit na inggit ako kay Isabel dahil buti pa siya ay may kapatid. Mahal na mahal kasi siya ng kanyang kapatid. At kahit noon pa man, pag may mga baon itong tinapay at kung ano-anong kende, agad niya akong inaabutan. Sinasabi nito na itago ko at tipirin para may pang-alis gutom ako sa daan. Pero talagang ganun ang buhay. Nag-iisa na nga lang ang kaibigan ko na wala pa. At hindi ko na siya nakita mula noon. Balita ko pa maging ang ganyang pamilya, isinama na ng kanyang ate sa Maynila. May kaya daw kasi sa buhay ang napangasawa ng ate nito. At iniluwa sila lahat. Muli, nagsolo na naman ako. At sinabi ko sa sarili ko na magtitiis ako hanggang matapos ko ang high school. Dahil kailangan kong matutong magsulat at magbasa at kung ako ay papalarin at may tatanggap sa akin sa bayan, magtatrabaho ako kay sales lady. Pero pangarap lang yon. Alam ko namang baka hindi nila ako tanggapin dahil sa itsura ko. Hanggang sa sumapit na ako ng 3rd year high school. Iba na ang oras ng uwian namin at halos ginagabi na ako sa daan. Niloloko pa nga ako ng mga pinsan ko at sinasabi nilang
huwag daw ako mag-alala. Dahil baka nga daw matakot pa ang mga makakasalubong ko sa daan. At hindi daw naman siguro ako marerep. Dahil matatakot sa akin ang mga rapist. Siguro, pag may nakasalubong kang rapist, Alicia, baka atakihin sila sa puso. Kaya parang awa mo na. Umiiwas ka sa masasamang loob. Sabay tawanan sila at halos wala na naman akong mukhang iharap. At nakatungo na naman ako. Pati iiwas sa kanila. Pagod ang buo kong katawan kalalakad. Sa isip ko, halos 2 taon pang pag-ipagtitiis ko sa mahabang lakaran. Pero wala akong magagawa. Ito na ang aking kapalaran. Pero talagang ang problema yata ay ayaw na akong tigilan. Habang tumatagal ang aking mga dinadaraanan, ay sinasara na ng mga may-ari ng lupa. At ang iba naman ginagawa ng kalye ng gobyerno. At kami mga nasa tagong lugar, halos sa gubatan na dumadaan, para lamang makalabas ng kabayanan. Para marating ko ang school namin, kailangan ko magtiis. Halos ang dumi-dumi na ng uniform ko. At halos masira na ang aking tsinelas. Dahil sa hirap ng dinadaanan ko sa malawak na kagubatan. Yung iba ay may mga alagang kabayo, ang kanilang mga magulang. At isinasakay sila doon ng kanilang ama. At inahatid sa labasan. Napakaswerte nila. Dahil mahal sila ng kanilang ama. Pero ako pakaramdam ko, wala akong ama. Itignan ako o tanungin ng aking ama kung kumusta na, ay hindi man lang nito magawa. Mula nang ako isilang ay wala akong matatandang ginawa iyon ng itay sa akin. Ang iparamdam na mahal niya ako. Lagi siyang umiiwas sa akin at parang ayaw niyang tumingin. Siguro para sa kanya, napakasama ng anyo ko. At ayaw niya akong makita pa. Baka nga nagsisisi ito kung bakit ipinanganak pa ako. Pero muli ang inay ko lang lagi ang kakampi ko. At lagi niyang pinapalakas ang loob ko. Basta Alicia, tandaan mo ha. Mawala man ako, lalaban ka pa rin sa buhay. Kailangan mong makatapos kahit high school man lang. Para hindi ka tuksohin ng mga kababata mo. Madaling sabihin para sa iyo, inay. Kung alam mo lang, pagod na po ako at malapit na akong sumuko. Napalawa na lang ang inay. Alam kong ramdam niya ang hirap ko. Sa anihan ng mais anak, ibibila kita ng sapatos para hindi ka na nakatsinelas. Pangako yan anak, pasensya ka na. At ang nakakayanan ko lang na bilhin ay tsinelas lamang. Pero sa anihan, may kakabigin ako, malaki din, at sapat pambili ng sapatos mo. Napayakap na lang ako kay inay. Alam kong noon pa man gusto na niya akong ibili ng rubber shoes. Kaya lang hindi talaga abot ang pera niya. At ngayong dalaga na ako, nahihiya na nga akong laging nakatsinelas. Habang kami nag-uusap ng inay, dumating ang itay. At agad akong nagmano. Pero parang hindi niya ako nakita. Dahil punong-puno na ako ng hinanakit kay itay. Nagsalita na ako. Itay, bakit po kayo ganyan sa akin? Parang hindi niyo ako anak. Huwag kang maarte, Alicia. Ang sakit sa tenga ng boses mo. Pagod ako. Mula pagkabata ko, itay. Halos 15 taon na po ako. Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Anong kasalanan ko sa inyo? At napalawa na ako sa sobrang awa sa sarili ko. Hinila naman ni inay ang itay, palabas ng kubo namin. At rinig ko na nag-aaway sila. Lalo akong nakaramdam ng awa sa sarili ko at galit na rin. Dahil sa akin, nag-aaway ang mga magulang ko. Pero ang masakit ang sigaw ng itay. Narinig ko at halos hindi ko matanggap. Bakit ba? Anak ba natin yan? Pedring, maawa ka naman kay Alicia. Anak natin siya.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Hirap na nga tayo, Patreng. Itlang taon na nating inaaruga ang bingot na yan. Malay ba natin kung sino ang mga magulang niyan? Pedring naman, maawa ka kay Alicia. Muling sigaw ni inay. Hindi ko na malayan pa ang aking ginawa. Naglukso na ako sa likuran ng kubo namin at nagtatatakbo. Hindi ko alam kung saan ba ako makakarating na mga oras na yon. Malapit nang gumabi at tumidilim na ang paligid. Basta ang gusto ko lang ay makalayo sa itay. At ayaw kong makarinig ng kanyang mga sinasabi. Ampun pala ako. Hagulgol ko habang tumatakbo at nararamdaman ko na ang sugat sa mga paa ko. Dahil hindi ko nagawang magtsinelas man lang. At manhid na ang nararamdaman kong sakit. Basta ang gusto ko lang ay tumakbo papalayo. Malayo nang natakbo ko. Pumasok ako sa kagubatan. Hindi ko na alam kung saan ba ako nakarating. Wala man lang akong takot na nararamdaman kahit pa dumidilim na. May mga huni na panggabing ibon at wala na akong pakialam. Alam kong walang kabahayan sa malawak na kagubatang iyan. Basta ang gusto ko, lumayo at ayaw kong makita at marinig ang boses ng itay. Nakaramdam na ako ng pagod. Napakalayo ko na at wala na akong makitang liwanag. Napakadilim ng paligid, kaya kinapa ko ang malalaking puno at gumagapang na ako para makaupo at makapagpahinga muna. Isang puno na may malalaking ugat ang aking nahawakan at sumiksik ako sa gitna ng mga ugat nito. Patuloy akong umiiyak at hirap na akong huminga. Nakaramdam na rin ako ng uhaw hanggang sa nawala na ako ng malay. Laking gulat ko nang magising ako na nakahiga na ako sa loob ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy. Maging ang dingding nito ay purong kahoy din. Kaya sarap ng pakiramdam ko. Parang nawala ang lahat ng sakit ng katawan ko. Pinagkaramdaman ko ang paligid at wala akong nararamdaman na may kasama ako. Bumangon ako dahil talagang gutom na ako at madilim pa ang paligid. Kaya wala akong makita sa labas ng bahay na iyon. Isang munting ilaw ang nakasabit sa dingding ang aking naaninag at doon nanggagaling ang liwanag. At dahil sa tindi ng gutom ko, naghanap ako ng makakain. Tuwang-tuwa ako na makita ko na may iilang prutas na nakapatong sa sahig. Hindi ko na inalam pa kung ano bang klaseng prutas iyon. Maasim na matamis ang aking nalasahan. Baka manggang hilaw. Nang maalis ang aking gutom, nagsimula na akong tawagin kung sino man ang may-ari ng bunting bahay na yari sa kahoy na iyon. Magandang gabi po. Salamat po at pinatuloy niyo ako dito sa bahay niyo. Pasyensya na po sa abala at baka po pwede na dito na muna ako pansamantala. Wala akong narinig na sagot, kaya minabuti ko na lang na mamahinga muna. Sa aking palagay, ating gabi na ng mga oras na yon. Muli kong naalala ang itay at bumalik sa aking isipan ng mga salitang hindi ako anak. At pahirap lang ako sa loob ng 15 taon. Naluluha ako at marami akong katanungan na hindi ko alam kung saan ko kukunin ang kasagutan. Sino ang mga magulang ko? At saan ako nanggaling? At saan nila ako napulot? Naalala ko rin ng inay. Siya lang ang makakasagot ng lahat. Kaya sa tindi ng pag-iyak ko, muli akong nakatulog. Kinabukasan, maliwanag ng paligid at rinig ko ang huni ng mga ibon. Nakita ko din na may tubig at sariwang gatas sa tabi ng higaan ko at mas dumami ang mga prutas. Nakita ko din ang kabuuan ng bahay na purong kahoy at kahit maliit lang ito, kay ganda sa aking mga mata. May higaan at may kagamitan na para bang sinasadya para sa akin. At pagsilip ko sa labas, nasa itaas pala ako ng puno na hindi naman kataasan.
Ang tanong ko sa sarili ko, paano ako nakarating doon? At sino ang may-ari ng bahay na iyon? Napakatibay ng pagkakagawa ng bahay sa puno at ang hagdan ay napakatibay din. Nagawa din sa matitibay na puno ng kahoy. Malamang lalaki ang may-ari ng bahay, kaya agad ko siyang hinanap. Dahil medyo mataas ang kinatatayuan ko, tanaw ko na malayo kami sa kabahayan at malayo pala ang natakbo ko. Pagkalingon ko sa likurang bahagi ng puno, naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa ilog. Mukhang may ilog na malapit sa pwesto ko, kaya agad akong bumaba para maglinis ng katawan. Hindi ko alam bakit nararamdaman ko ay kakaiba. Para bang ligtas ako sa lugar na iyon. At sino ang tumutulong sa akin? Hindi ko na muna iyon inisip. Ang mahalaga, may ilog. At makakapaglinis na ako ng katawan ko. Napakadumi ng mga paa ko at maging braso, pati mga kamay. Dahil na rin sa paggapang ko sa dilim. Napapatakbo ako patungo sa ilog. At bumungad sa akin ang napakalawak na ilog at kay linis ng tubig. Hindi ko naabot ang lugar na iyon noong kabataan ko. Malayo na kasi ang lugar at nakakatakot pag solo at babae pa ako. Kahit ang mga taniman ng mais ng inay, hindi nila naabot ang lugar. Kaya talagang namangha ako sa aking nasaksihan. Kahit pa may mga kalaro ako noon na para sa akin, ay imahinasyon ko lamang. Masaya na ako at pakiramdam ko, marami akong kaibigan, kahit wala naman. At hindi ko na kailangan pang lumayo sa kubo namin noon. Naglalaro ako noon sa kagubatan ng solo, pero malapit lamang iyon sa aming kubo. Kumukuha ako ng mga dahon at ginagawa ko itong pera. Pero babalik na agad ako sa kubo namin dahil hahanapin na ako ng inay ko. Ngayon nalantad na sa akin na may isang paraiso pala sa lugar namin. Siguro ang may-ari nitong lupain ay gobyerno na. Diyos ko, salamat po. May magandang ilog at bahay ako matutuluyan. Sino kayang may-ari? Sana, wag akong palayasin. Kailamig ng tubig at napakalinis. Naglinis ako ng katawan. Muling pumapatak ang luha ko. Dahil alam kong hindi na ako makakabalik sa paaralan ko. At paano na ang buhay ko? Mag-isa na ako sa bundok. Ano na ang mangyayari sa buhay ko? Naisip kong kitilin na lang ang buhay ko. Naisip kong magpakalunod na lang at magpadala sa agos. Natanaw ko ang malalim na parte ng ilog at kung ano-ano na ang naisip ko ng mga oras na yon. Wala na kasi akong maisip na magandang mangyayari pa sa buhay ko. Hanggang malibang ang aking mata sa mga paru-paro na iba't iba ang kulay. Ewan ba? Parang kay gandang tignan at nalibang na ako at napatulala habang pinapanood ang mga ito. Maging ang mga ibong nagliliparan kay gandang tignan. Malayan ko na lang na tumatayo na ako at pabalik na sa bahay sa itaas ng puno. Laking gulat ko pag akyat ko sa loob. May mga bagong damit na pambabae at tsinelas. May towel at kompleto na sa kagamitan na halatang para sa akin. May mga pagkain din na galing sa palengke. At may maliit na lutuan akong natanaw sa ibaba at umuusok ko yan. Ibig sabihin, galing doon ang may-ari ng bahay. Halatang namalengke ito sa kabayanan. Asan po kayo, kuya, manong? Ako po si Alicia. Okay lang po ba naman natili ako dito? Hello po. Para po ba sa akin ang mga ito? Sigaw kong mali. Pero katahimikan ang aking narinig at walang tumugon sa akin. Maraming salamat po. Agad kong niluto ang mga pagkain. May sariwang isda at karning baboy. May tinapay at kape
at may mga kaldero din na bagong-bago pa. Napakaraming bigas at tubig din akong nakita na nakasabit sa puno. Nanaginip lang ba ako? Totoo ba ang mga lahat ng to? Bulong ko at pinagpapalo ko ang mukha ko. Matapos kong kumain, nagpalit ako ng damit at dahil sa kabusugan, muli akong nakatulog. Kay sarap ng sariwang hangin at para akong dinuduyan at napahimbing na ako ng tuluyan. Ligtas ako sa bahay na iyon. Wala agad-agad na makakalapit sa aking mababangis na hayop. Maging sa gabi, makakatulog ako ng mahimbing at walang alalahanin. Para bang sinasadyang gawin ang bahay na iyon para sa akin. At habang tulog ako, nararamdaman kong may tao sa ibaba. Pero bakit ganon? Ayaw kong magising. Ang sarap ng tulog ko at narinig ko naman ang mga pangyayari sa paligid. Gising ko sa hapon at sa palagay ko ay alas 4 na ng hapon iyon. Kay bango ng nilutong ulam ng may-ari ng bahay. Ang pinagtataka ko lang, bakit ayaw nitong magpakita sa akin? May bagong lutong kanin at ulam at muli nakasabit ito sa puno. Para siguro hindi kainin ng hayop sa gubat at para agad ko din itong makita. Napaluha ako habang kumakain at palingalinga ako sa paligid. Nagsasalita ako mag-isa at nagmamakaawa na sana'y magpakita naman sana sa akin kung sino yung may-ari na tumutulong sa akin. Sino po ba kayo? Asan po kayo? Gumabi na naman at muli katahimikan ang aking naririnig. Mga huni na panggabing ibon at mga alulong ng asong gubat ang siyang naging musika ko sa tenga. Nakapagtataka lang bakit hindi ako natatakot. Para bang may kasama ako at pakaramdam ko, nakatingin sila sa akin. Muling tumulo ang luha ko. Naalala ko kasi ang inay ko. Tiyak nag-aalala na iyon sa akin. Kaya nagpasya ako. Kinabukasan, lalakad ako palabas ng gubat. Napakasarap ng tulog ko at nagising akong may sikat na ang araw. Kinain ko ang tinapay sa tabi ko at uminom ng tubig. At agad akong bumaba at nagpalingalinga. Baka sakaling makita ko ang may-ari ng bahay. Kagaya ng una, wala akong nakitang tao at walang nagpapaapoy ng lutuan. Iniisip ko na baka umuwi na sa kabayanan ang may-ari at hinayaan na ako doon. Nakita ko ang lana o daan ng tao at doon ako dumaan. At ang iniisip ko lang, doon ang daan palabas ng kagubatan. Mukhang doon dumadaan ang may-ari ng bahay, palabas sa kagubatan. Kaya para sa akin, safe ako pag doon dadaan. Nilakad ko ang napakahabang daan. Pero sa aking tansya, halos 1 oras na akong naglalakad. Hindi pa rin ako nakakalabas sa kagubatang iyon. Nakailang pahinga ako at nag-upo na ako sa tabi ng daan para mamahinga. Kahit pagod na ako, pinipilit ko pa rin makalabas sa kagubatan dahil nag-aalala na ako sa aking inay. Hanggang sa gumugol na naman ako ng halos 1 oras pa at nakakarinig na ako ng boses ng mga tao. Dalian akong napatakbo dahil ang iniisip ko baka hinahanap na ako ng inay kasama ang mga kabarangay namin. Pero nagkamali ako. Huni pala iyon ng malalaking ibon na nakadapo sa isang puno. Mali ang akala ko. Bakit nga naman nila ako hahanapin? Sino ba naman ako? Isang babaeng bingot. Wala pa rin katao-tao sa lugar at hindi ako nawawala ng pag-asa. Alam kong ang kalalabasan ng dang iyon ay ang barangay namin. Liko ko nga sa kanang bahagi. Parang pamilyar na sa akin ang kapaligiran. At tama nga ako. Barangay na namin ang lalabasan ko. At kahit napakalayo ko, natatanaw ko ang ilang bubong ng bahay. At alam kong barangay na namin ang lugar na iyon. Agad akong nagtatatakbo para makita ko ang daan pauwi sa amin.
At sa awa naman ng Diyos, natanaw ko ng daan patungo sa kubo namin at naunawaan ko na ang lahat. Inakbo ko nga pala ang kagubatan nung gabing umalis ako at hindi ko na alam na malayo rin pala ang natakbo ko nung gabing iyon. Kung saan man ako nakarating nung gabing iyon, muli akong lumingon upang matandaan ko ang papasok sa kagubatan at nang makabalik ako sa bahay sa taas ng puno. Alam ko namang hindi na ako tatanggapin ng itay at alam ko rin na wala na akong ibang pupuntahan kundi sa kubo na nasa itaas ng puno. Kahit pa sino man ang may-ari noon, wala akong magagawa kundi bumalik doon. Nagtataka man ako at napakatahimik ng aming kapaligiran. Dahan-dahan akong sumilip dahil baka nandun ang itay. Pero walang katao-tao sa kubo namin. Agad akong pumasok sa loob ng aming kubo. Iniisip ko na baka nakahiga lang ang inay at namamahinga. Pero wala talagang katao-tao kahit ang inay ay wala. Nagpalingalinga ako sa paligid at baka may dadating na tao at makapagsasabi sa akin kung nasaan ang inay ko. Dahil alam ko na hindi pa inihan ng mais noon. Pero bigo ako. Wala akong nagawa kundi kumuha na lang ako ng ilang kong damit at kagamitan at nagpasya na rin akong umalis agad. Alam ko namang hindi na ako tatanggapin ng itay. Nandidiri siya sa anyo ko. At ako man, nawala na ng paggalang sa kanya. Lalo na't hindi pala siya tunay kong ama. Habang ako ay pabalik sa aking pinagbalangdan, patungo sa kagubatan, isang magsasakang natanaw ko at sinigawan niya ako na lumapit daw sa kanya. Kilala ko ang matandang iyon, pero hindi ko alam ang kanyang pangalan. Nakikita ko na siya noon pag nag-aani ng mais ang mga inay. Nung lumapit ako, gulat na gulat ito at sinabi sa aking wala na daw ang aking inay. Ako, ining, saan ka ba galing? Hinahanap kita. Halos 2 araw kang nawawala. Patay ng inay mo. Inatake sa puso. Nag-away kasi sila ng itay mo. Hindi ko lang alam saan na nila inilibing ang inay mo. Tanungin mo na lang si Kapitan. Sila ang may alam. Ang itay mo naman na masukang pahinante sa isang truck sa bayan. Kaya sa ulo ka na lang dyan. Talaga po ba? Patay na ang inay ko? Paano na ako ngayon? Hindi ko na itanong kay inay kung nasa ng tunay kong magulang. Kawawa naman ang inay ko. Namatay sa pagtatanggol sa akin. Nasabi na pala sa iyo ng ama mo ang totoo. Ining, kumpare ko ang itay mo at alam ko ang tungkol sa pagkatao mo. Kahit pakausapin mo ang itay mo, wala siyang masasabi kung asan ang tunay mong mga magulang. Napulot ka lang nila sa kagubatan, nakabalot sa kumot at may pusod ka pa noon. Halatang bagong panganak ka lang. Iniisip ng inay mo baka kaya ka itinapon dahil nga may bingot ka at kakaibang anyo mo. Yan lang ang alam ko, ining. Pasyensya ka na ha. Napahagulgol na ako ng iyak nang marinig ko ang sinabi ng matanda. Para akong nanghina at halos gusto kong mahimatay. Nakaramdam ako ng takot dahil solo na ako sa buhay at wala ng pag-asa pang makita ko ang aking tunay na mga magulang. Awang-awa naman sa akin ang matanda at sinabing bumalik na ako sa kubo namin. Ining, lakasan mo ang loob mo ha. Kung mayaman lang ako, hayaan kita sa bahay namin, kaya lang tiyak magagalit ang asawa at mga anak ko. Mahirap lang kami, ining. Ang may tutulong ka lang sa'yo ay pupuntahan ko si Kapitan at sasabihin ko na nakita na kita at andyan ka na sa kubo nyo. Umangaw na lamang ako at naglakad na pabalik sa kubo namin.
Walang tigil ang pagya ko dahil hindi ko man lang nakausap ang inay ko. Napaupo na lang ako sa sahig naming kawayan at nakatulog sa kakaiyak hanggang gumabi na at nakaramdam ako ng gutom. Napakalungkot ng loob ng kubo namin. Wala na ang inay na laging nagkakwento ng mga nangyayari sa maghapon niyang ginagawa sa bukid. Wala na ang tagapagtanggol ko. Paano na ako? Inay, tatanggapin ba ako sa bayan? Kaya ba nilang tanggapin ang anyo ko? Saan na ako pupunta? Paano ako mabubuhay, inay? Hagulgol ko. Maya-maya pa'y nagsayang ako. At kahit asin lang ang ulam ko, kailangan kong lamnan ang tiyan ko. At hindi na ako nakatulog. Umiyak na lang ako magdamag at nagdasal para sa kapayapaan ng inay ko. Nagpasya ako na bumalik sa loob ng kagubatan. Nakakayaman. Alam kong may tutulong sa akin ang may-ari ng bahay sa taas ng puno. Naisipan ko na baka bumalik ang itay at saktan ako. Tiyak sa akin isisisi ang pagkamatay ng inay ko at natatakot na ako sa itay ko. Bago magliwanag, agad na akong naganda. Bit-bit ang ilang luma kong damit at personal na kagamitan. Bit-bit ko din ang ilang kagamitan ng inay para may alaala ako sa kanya. Hindi pa man ako nakakalayo nang may marinig kong paparating na dalawang lalaki at nag-uusap pa mga ito. Pakayang mapapakinabangan natin sa loob ng kubo ni Pedring. Ang liga ng utang sa akin ng mag-asawang yon bago tayo magpastol ng hayop at ating pasukin ang kubo. Baka bawi man lang sa nautang sa akin ng mag-asawang yon. Agad akong nagtago at pinilit kong hindi nila ako makita. Baka kung ano ang gawin nila sa akin bilang kabayaran. May utang pala ang inay at itay at hindi ko kilala ang dalawang lalaki. Asa na kaya ang ampon nilang bingot? Di ako wala yung pupuntahan. Ang alam ko, napulot lang nila iyon sa gubat eh. At alam ko rin, matagal na silang pinapaalis dito ng may-ari ng lupa. Uwi ka pa ng lalaki. At muli akong nalungkot. Talagang wala na pala akong pupuntahan. Pag dumating ang may-ari ng lupa, tiyak din na papaalisin nila ako. Dahan-dahan akong naglakad habang nasa loob na ng kubo namin ang dalawang lalaki. Napatakbo ako papalayo at muli akong pumasok sa kagubatan. Ang tawag nila sa akin ay bingot. Nakakapandiri talaga ang anyo ko. Ayoko nang makakita pa ng tao. Ayoko na. Nagtatatakbo na nga ako at muli kong sinundan ang daan. Naparabang kusa itong lumilinaw sa aking paningin. Nagliliwanag na kasi ang paligid at wala na akong pag-aalam pa kung paalisin din ako ng may-ari ng bahay sa taas ng puno. Magmamakaawa ako sa kanya. Ang lumuhod ako para lang wag niya akong paalisin ay gagawin ko. Kailangan kong matutong mamuhay sa gitna ng gubat hanggat binubuhay pa ako ng Diyos. Hindi ko maunawaan pero bakit natatanaw ko na. Ang kapaligiran na may malalaking puno ang tinandaan ko habang papalabas ako ng kagubatan. Bakit noong lumabas ako ng lugar na iyon ay tila umaabot ako ng ilang oras bago nakalabas. Pero ngayon ang dali kong narating ang bahay na nasa taas ng puno. Nakaramdam tuloy ako ng takot. Muli kong nalingon ang pinanggalingan kong daan at tama naman ang pinasukan ko. Pero bakit parang isang oras lang akong naglakad na may patakbo-takbo pa at agad akong nakarating sa bahay na yon. At muli, may usok na naman ang lutuan. At ang ibig sabihin, nandoon ang may-ari ng bahay. Dalian akong makyat sa taas at may mga pagkain na namang nakahain at mga sariwang prutas. Kung sino ka man po,
Maraming salamat. Alam mo na babalik ako. Maraming salamat po. Sana po, huwag mo akong paalisin. Bulong ko. Mahiwaga para sa akin ang lugar na iyon. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay may matutuluyan ako. Aarte pa ba ako at matatakot? Gayong wala na akong ibang pupuntahan. Sa itsura ko, sino ang maglalakas loob na ampunin ako? At kung mamasukan naman ako sa kabayanan, baka katakutan lang ako at walang tatanggap sa itsura ko. Isarap ng pagkain na nakahain. Inihaw na isda at karne. Nakita ko ang bagong lagayan ng tubig. Talagang alam niya na babalik ako. At palaisipan talaga sa akin kung sino ang may-ari ng bahay. Matapos akong kumain, inayos ko ang loob ng munting bahay. At umupo ako sa may pintuan. Tinatanaw ko ang kapaligiran. Baka sakaling may matanaw akong tao man lang. Sa isip ko na mga oras na yon, paano kung matakot ang may-ari ng bahay sa anyo ko? At paalisin ako. Saan ako pupunta? Muling pumatak ang mga luha ko. At muling natakot sa mga mangyayari sa buhay ko. Kailangang may gawin ako. Naglibot ako sa paligid. Naghanap ng bagay na pwede kong gawin para makatulong man lang sa may-ari ng kubo, at naisip kong gumawa ng sampay ng damit. Naghanap ako ng bagin o sanga ng puno na pwede kong gawing sampayan ng damit. Naging abala na nga ako at medyo napalayo, at pagbalik ko sa bahay, may sampayan na. At binili pa ito sa kabayanan. Tawad ito at napapahiya ako sa aking bitbit na bagin at kahoy. Sino po ba talaga kayo? Bakit ayaw niyong magpakita sa akin? Natatakot po ba kayo sa anyo ko? Huwag po ninyo akong paalisin, ha? Wala na po akong pupuntahan. Paulit-ulit akong nagsasalita at inilibot ko ang aking paningin sa palibot ng kagubatan. Naghahanap ako ng nilalang, nakikibo sa paligid, o baka nagtatago lang sa mga malalaking puno. Pero wala talaga akong maramdaman man lang. Salamat po. Basta po, wala po akong maibabayad sa tulong nyo. Pasensya na po talaga kayo. Dumaan ang mga araw. Nakasanayan ko na ang araw-araw na may nausok sa lutuan at may luto ng kanin at ulam. Tutulo ang luha ko habang mag-isang kumakain, at pag hindi ko na kaya ang lungkot, natakbo ako sa ilog at doon na ako maglilibang sa paglalangoy. Hanggang sa isang araw, nagising ako na mainit ang aking pagkaramdam. Parang nababad ako ng sobra sa ilog at nilagnat na ako ng tuluyan. Nagulat ako nang may magsalita sa baba ng bahay at sinabing inumin ko daw ang gamot na nasa hagdanan. Excited ako at dali ang bumangon kahit pa nahihilo ako at hirap ang kumilos. Gusto ko makilala ang may-ari ng bahay at sabik na rin akong may makausap na tao. Isang lalaki ang tumambad sa akin. Halos ilang agwat lang ang taon nito sa akin. Mahaba ang buhok nito at normal naman ang kanyang kasuotan. Sa tingin ko ay para siyang isang hiker sa kabundukan. Nakakita na kasi ako noon na naglalakad ako patungo sa paaralan ko. Patungo sila sa bundok. Mga kabataan na taga-syudad, at ganon ang itsura ng lalaking kausap ko at nagbigay ng gamot. Ako po si Alicia. Pasensya ka na at nakisilong ako sa bahay mo. Wala na kasi akong pupuntahan. Sana huwag kang matakot sa anyo ko. Pinanganak na kasi akong ganito, bingot. Kung hindi mo man maunawaan ang salita ko, sorry po. Okay lang, Alicia. Ako si Zaron. Huwag ka nang magpaliwanag. Alam ko ng lahat. Wala namang nakatara dyan sa bahay ko sa Bono. Biglang naisipan ko na mag-hiking
tsaka ako napunta dito. Wala kang dapat na ipaglalala, Alicia. Kahit habang buhay ka dito, walang magpapaalis sa iyo dito. Sa magulang ko ang lupaing ito. Hanggang ilog yan. Huwag ka na malungkot ha. Hindi ako naiilang sa anyo mo. Pinalaki ako ng mga magulang ko na pantay ang tingin sa lahat ng nilalang. Napakabait mo naman. Yun kasi mga kaedad ko sa paaralan ko, binubuli ako. Bakit kakaiba ka sa kanila? Taga saan ka? Taga bayan ka ba? At saka paano mo nalaman ng problema ko? Isa kami sa may-ari ng lupa na tinatanaman ng mais ng nanay mo. At naidaing kanya sa akin noon lang, nakaraang buwan. Bala kitang pag-aralin sa bayan at napag-usapan namin ng nanay mo ang lahat. Kaya lang namatay na pala siya. Kaya mula ngayon, ako na ang bahala sa iyo. Responsibilidad na kita, Alicia. Naku, wag na Zarom. Kasi yung pagtira ko dito sa treehouse mo ay malaking tulong na. Napakabuti ng inay kahit sa huling sandali. Naihabilin pala niya ako. Hindi ako papayag, Alicia. Magtatapos ka ng pag-aaral ha. May paupahan kami sa bayan at doon ka titira. Ang treehouse kong ito ay bahay bakasyonan mo na lang. Kaya naman, ngayon lang ako nagpakita sa iyo. Inihanda ko kasi ang lahat para sa pag-aaral mo. Halos lumuhod ako sa harapan ni Zarom at hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. Wala akong tigil sa pagpapasalamat sa kanya. Ewan ko, para bang matagal ko na siyang kilala. Tahan na, Alicia. Ang lahat ay may dahilan. Kapalaran mo na makilala mo ako at kapalaran mo din na mababago na ang buhay mo. Umakyat ka na sa taas. May binili akong cellphone para sa'yo para makontak mo ako pag may emergency. At may mga bago kang damit. Isusuot mo yon sa pasukan. Ita-transfer kita sa pribadong eskwelahan. Malapit sa aming paupahan ha. At ituloy mo ang pag-aaral mo. Graduating ka na ng high school. At ako ang bahala sa lahat. At ipapa-opera ko ang bingot mo sa summer. Basta magtiwala ka lang ha. Tapos na ang paghihirap mo. Halos matulala ako sa tinura ni Zarom. Pilit kong pinapalo ang pisngi ko. At pagkakako, nananaginip lang ako. Pero hindi ako nagkakamali. Gising na gising ako. At totoong kausap ko ang napakabuting taong si Zarom. Hindi ko alam bakit niya ako tutulungan. Gayong hindi naman niya ako kaano-ano. Muli niyang sinabi na tama na ang mga tanong. Magpagaling daw ako. At baka lumala pa ang lagnat po. Basta daw sumunod na lang ako sa kanyang plano. At babaguhin daw niya ang buhay ko. Dahil daw nangako siya kay inay. At tutuparin daw niya ang gusto ng inay para sa akin. Paano, Alicia? Magpapaalam na ako ha. Ako kasi ang namamahala ng mga negosyo namin sa bayan. Madali naman ako makakarating dito kapag may emergency ka. May motor ako na pangbundok. Siguro hindi mo lang naririnig pag nadating ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Marami kang pagkain dito at makinig ka lang sa radyo para may paglibangan ka. Siya nga pala, pasensya ka na. At ang CR mo ay sa ilog muna. Wala namang ibang tao dito. Alam kaibigan. Alisin na ang agam-agam ha. Hanggang sa muli. At naglakad na palayo si Zarom. At sa daan na alam kong siya ang gumawa. Doon muli siya lumabas at narinig ko nga ang mahinang ugong ng motor. Napagsaya ko at agad akong nagdasal at tinawag ko ang pangalan ng inay. Nagpasalamat ako sa kanya. Pagpanhi ko nga sa itaas ng bahay, nagulat ako. Halos mapuno ang loob nito at lahat ng iyon ay kagamitan ko. Lahat ay bagong bili at para talaga sa akin. Mga kagamitang pambabayang agad kong napuna. At nakita ko rin ang mamahalin
na radyo. At tama nga si Zarom. Malilibang ako sa pakikinig ng mga kung ano-anong drama. Hindi naman ako hirapan mag-operate ng radyo, pati cellphone. Dahil sa school makikita ko sa mga kaklase ko kung paano nila ginagamit ito. At ang kaibigan kong si Isabel ay may cellphone din. At nakikita kung paano niya ito gamitin. Para akong bata na agad ko itong hinawakan at kung ano-ano ang aking ginawa. Halos nalimutan ko ng iba pang pinamili ni Zarom para sa akin. Napansin ko din na meron na pala akong battery na pwede mag-charge doon. Kagaya ng nakikita ko sa iba naming kapitbahay. Alam ni Zarom ang lahat ng pangangailangan ko. Para na rin iyon sa mga ilaw at pwede ako mag-charge ng cellphone doon. Inihanda na pala talagang si Zarom lahat ng kailangan ko. Nalibang na nga ako sa pakikinig ng radyo noon at pagsa-cellphone no. Panay text ako. Maya-maya lang ay may natanggap akong text at sinabi ni Zarom na mag-enjoy lang daw ako at huwag nang isipin pa ang mga problema. Sinagot ko agad ito ng pasasalamat at sinabi ko sa kanya na hindi ko siya bibiguin pag nag-aaral na ako. Bibigyan ko siya kako ng matataas na grado. Sumagot siya na masaya daw siya kung gagawin ko iyon. At sinabi nitong saka daw uli siya titext dahil busy mula siya sa kanilang negosyo. Gaya ng dati, magigising ako sa umaga na may luto ng pagkain na nakasabit sa puno. Sariwang gatas at iba't ibang klase ng tinapay na kaysasarap. Doon ko lang lahat iyon natikman. Nakita ko rin ng iba pang kagamitan sa paglalaba. At alam na alam ni Zarom ang pangangailangan ng isang babae. Nalata akong maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Kahit mayaman ito, hindi mahalata sa kanyang ugali. Mataas ang kanyang pinagmulan. Hindi siya madamot at alam niya ang salitang respeto sa isang babae. Nakalipas ang isang buwan. Sanay na ako sa gitna ng kagubatan. Para sa akin, paraiso ang lugar na iyon. Sino ba naman ang aayaw sa buhay na kahit maliit lang? Para namang 5-star hotel at free ang lahat. At ang aking tagapagligtas na si Zarom, hindi tumitigil para ako yung makatapos na sa high school. Halos 2 buwan na lang kasi at graduation na namin. Kaya napagkausapan daw ni Zarom ang guro ko. Okay na, Alicia. Naawa ang advisor mo sa kalagayan mo at matalino ka daw. Kaya kasama ka sa gagraduate. At may ilang project lang ang ipapagawa sa iyo at okay na. Kahit hindi ka na sumama sa paglalakad sa stage, may diploma ka na daw. Pupunta po ba ako sa paaralan namin? Nahiya ako, Zarom. Ang tagal ko lang absent. Reply ko sa text nito. Ako na ang bahala, Alicia. Basta ihanda mo ang sarili mo. Dahil kolehiyo ka na sa susunod na pasukan. Lalabas ka na ng kagubatan at kailangan mong lakasan ang loob mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwanan sa laban mo. Napakasaya ko sa isinambit ni Zarom kahit may takot akong nararamdaman. Natatakot ako baka katakutan ako ng pamilya ni Zarom. At baka ikahiya ako ng mga kakilala nito at pagtawanan si Zarom. Halos excited na ako sa paglabas ko ng kabayanan at gusto kong maramdamang mamuhay sa syudad. Makakita ng maraming sasakyan at malalaking department store. Wala pa kasing mall noon sa bayan namin. Mga malalaking department store lang ang sikat sa bayan namin. At para sa akin, para na rin iyong mall. At kahit wala akong pera, para bang gusto kong maranasan na pumasok sa loob ng mga tindahan at maranasan bumili ng damit ko. Kahit walang pera. Shoplifter. Joke lang. Na hindi ko man lang naranasan iyan. Dahil lahat ng tao nakatingin sa akin. Tandang-tanda ko pa. Isinama ako ng inay ko sa palengke
at napaaway lamang ang inay ko dahil pinagtawanan ako ng mga tao sa loob ng palengke. Ang salitang pangit at bingot ay parang nakakasugat sa aking tenga hanggang ang inay nagwala at nagalit sa mga tao. Hiyang-hiya ako noon at kulang na lang batuhin kami at sipain palabas ng palengke. Napaluha tuloy ako at naalala ko ang inay. Bigla namang nag-take si Zarom at huwag na daw akong malungkot. Nagtaka naman ako. Paano niya nalaman na malungkot ako sa mga oras na yon? Iniisip ko na lang na baka nahulaan lang ni Zarom at binaliwala ko na lang ang lahat. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Araw na ng enrollment doon at nag-text si Zarom na humanda na daw ako at susunduin na niya ako. Agad akong naligo sa ilog at isinuot ang bagong pantalon at blousa. Mabuti na lang at maliit lang akong babae at kasya sa akin ang lahat ng damit na binili ni Zarom. Dala ko ang ilang personal kong kagamitan. Inilagay ko sa backpack bag na binili din ni Zarom at natanaw ko na siya. Narinig ko na ang kanyang motor. Dahil summer noon ay matigas ang lupa, inaangkas na ako ni Zarom at mabilis kaming nakarating sa tabi ng highway. Isang lalaki ang naghihintay sa amin at nandun pala ang mamahaling kotse niya. Ang lalaki na ang nagmaneho ng motor ni Zarom at kami naman ay sumakay na sa kotse nito. Natanaw ko ang ilang kabarangay ko na nakatanaw sa akin. Alam kong nagtataka sila kung bakit kasama ako ni Zarom. Halatang-halata kasi na may kaya sa buhay si Zarom. Sa halaga na lang ng kanyang sasakyan. Milyon na ang halaga nito. Naiilang akong sumakay pero makakatanggi pa ba ako? Huwag kang maiiling, Alicia. Masanay ka na ha. Ito na talaga ako at ganito ang buhay ko. Hindi ako pinalaki ng magulang ko na isang matapobre. Kahit may pera kami, hindi ako kagaya ng ibang mayayaman na mataas ang tingin sa sarili. Saad ni Zarom habang nagdadrive. Zarom, hindi ka ba pagagalitan ng magulang mo dahil nag-aaksaya ka ng pera sa kagaya ko? Alam nila ang lahat, Alicia, at walang maililihim sa kanila. Alam nila ang lahat, lagi mong tatandaan. Alicia, hindi kami simpleng tao lamang. Malalaman mo din sa tamang panahon. Medyo nailang ako sa tinura ni Zarom, pero paano pa ba ako makakatanggi? Nakakaya kung aayawan ko ang lahat ng tulong ni Zarom. Nag-aksaya na nga ito ng pera at panahon. Isang apartment ang aming pinuntahan at sa tingin ko nga, nasa 6 na unit ito. Sa pinakadulo kami pumasok at nagulat ako dahil kompleto sa gamit ang loob nito. Dito ka maninirahan, Alicia. Lalakarin mo lamang mula dito ang computer school mo at 2 taong kurso ang kukunin mo. Bahala ka kung ano ang gusto mong kurso. Kakayanin mo ba ang mag-isa dito? Paiklihan dito ako para tignan ka at ang kabilang kanto mula dito ay opisina ko. At anumang oras pwede mo akong tawagan. Muli akong lumabas ng pintuan at pinag-aralan ang paligid. Hindi masyadong matao at alam kong kakayanin ko ang lahat. Alang-alang sa pangarap ko. Kayang-kaya, Zarom. Maraming salamat. Magpa-face mask na lang siguro ako para iwas bullying na rin siguro. Ako na ang bahala sa treehouse natin. Kompleto sa kagamitan dito, Alicia. Iiwanan kita ng pera para mabili mo ang gusto mo. Ang kalihan diretso ka lamang. Makikita mo ang malalaking butik at iba pang department store. Mamili ka ng mga damit mo. Dahil alang-alam ko, 6 na buwan na freestyle kayo sa computer school mo. Good luck, Alicia. Hangad ko na maabot mo ang pangarap mo. At next summer, luluwas tayo ng Maynila para sa operasyon mo.
Maya-maya ay nag-aalkit na nga si Zarom patungo sa school na pinag-intro lang niya sa akin. Hindi na kami sumakay ng kotse niya kasi malapit lang ang school mula sa apartment. Exclusive school ang pinasukan namin at pinag-face mask ako ni Zarom at may kinausap itong staff at siyang nag-a-assist sa akin. Hindi kalakihan ng private school at halatang mayayaman ang mga nag-aaral doon. Gusto na namang tumulo ang luha ko, subalit pinipigilan ko lang. Hindi ko kasi matanggap na mag-aral na muli ako at kulahiyo na ako. At sa isang iglap lang, nangyari na ang isang himala sa tulong ni Zarom. Itinuro ng staff ang room ko at ibinigay niya ang schedule ko. Nakatitig sa akin si Zarom at para bang sinasabi nitong kayang-kaya ko na ang lahat. Umuwi kaming masaya at bumili pa si Zarom ng street foods. At habang nasa daan kami, kumakain at napakasaya ko. Hindi ako ikinakahiya ni Zarom kahit pa may ilang tumitingin sa akin. Ano, Alicia? Sa Monday, may pasok ka na. Magpahinga ka na muna ha. Iiwan na kita. At bukas, mamili ka ng mga damit, bag at sapatos mo ha. Ang pera andun sa kahon sa ibabaw ng ref. Bye muna. May grocery ka na dyan at puno ang ref. Enjoy ha. Tama na ang iyak ha. Tiyak masaya na ang inay mo ngayon. Sambit nito at nagpaalam na. Naiwan na nga akong mag-isa at napaupo ako sa malambot na sofa. Pinakaramdaman ko ang paligid at pinag-aralan ang loob ng apartment. May 2 kwarto. Siguro ang isang kwarto ay may kagamitan ni Zarom. Nakala kasi ito. At may maliit na sala. At lahat ng kagamitan ay bago. Kilaki ng TV at ang ref. Mataas pa sa akin. Inay, salamat po sa tulong mo. Inihabilin mo ko sa isang anghel. Sambit ko na lamang. Kinabukasan, maaga akong bumangon upang maganda. Agad akong naligo at nagbihis. Mamimili ako ng damit ko at bag. Gagamitin ko pagpasok sa school. Kinapa ko ang kahon sa ibabaw ng ref. At muntikan ko nang mabitawan ito. Dahil puno ito ng lilibuhang pera. At sa kwenta ko nasa 50 mil ang halaga nito. Sa panahong iyon ang 50 mil ay napakalaking halaga na po. Napakaraming pera. Diyos ko, pinagkatiwala ito sa akin ni Zarom. Hindi ko madadala lahat ito. Tama na ang ilang libo lamang. Nakakahiya kung aabusihin ko ang kabaitan ni Zarom. Pero nakakapagtaka. Nabasa ko ang text ni Zarom at sinabing 10 mil daw ang dalhin ko. At sapat lang iyon sa lahat ng gamit ko. At bilhin ko daw lahat para hindi ako pabalik-balik sa department store. Muli, nakakapagtaka talaga na alam ni Zarom na paalis na ako ng mga oras na yon. Nahihiwagaan talaga ako pero ano ba ang aking gagawin? Kundi ang mag-isip ng positibo. Muli kong iniisip na nagkataon lamang kagaya noon. Dahil naka-face mask ako, madali kong napasok ang mga butik at mga tindahan ng school supplies. Siguro nagtataka sila sa boses ko, pero wala namang nambabasto sa akin. Madali kong napag-aralan ang lugar dahil puro lakad lang naman mula sa apartment ko. Nakauwi ako kahit hirapan akong bitbitin ang aking pinamili. Agad kong inayos ang lahat upang handa na ako sa darating na Lunes. Kinabukasan ay Linggo at habang nagwawalis ako ng bahay, dumating si Zarom. At nakangiti ito at sinabing may nakausap siya na doktor. At ipapa-schedule na daw niya ako ng operasyon. Kahit matagal pa ang summer, ay gusto na niya na gagawin niya ang operasyon. Ang saya-saya niyang ibinalita sa akin ang resulta ng kanyang paghahanap ng tamang doktor. Parang nga sa operasyon ng bingot ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Bakit kaya?
Bakit kaya pinag-akaabalahan niya ako? Ano ang mapapala ng taong ito sa isang bingot na kagaya ko? Wala isipan ang lahat sa akin at ang pinanghahawakan ko na lang ay ang habilin sa kanya ng inay ko. Baka nga may usapan sila ng inay at baka nga may inililihim pa sa akin si Zarom. Araw ng Lunes. Masaya akong pumasok sa school. Business management ang kursong napili ko. At kahit hirapan akong manalita, wala naman akong naranasang pambubuli sa mga kaklase ko. Siguro akala nila mayaman din akong kagaya nila. Marami akong naging kaibigan. May bakla, may babae rin, at ako lang ang naka-face mask. Hindi na sila nagtatanong kung bakit ako naka-face mask. Basta masaya na ako, kahit hirapan nilang maunawaan ang salita ko. Dahil akala nga nila, mayaman rin ako. Maging ang guro ko ay hindi ako ipinapahiya. At alam kong alam niya ang tunay kong kalagayan. Naging komportable naman ang pag-aaral ko at matataas ang grado ko. Pinagmamalaki ko yun kay Zarom. Habang tumatagal, lalo akong nahihiwagaan kay Zarom. Bakit wala siyang pinakilala sa aking pamilya? Kung talagang alam ng parents niya ang pagtulong sa akin. Hindi man lang niya ako inaaya na pumunta sa bahay nila at ipakilala sa mga magulang niya. Naisip ko tuloy na baka ikinakahiya niya ako at nauunawaan ko naman. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, dumating na nga ang bakasyon at excited na ako dahil schedule na ng operasyon ko. Maaga kaming lumuwas at masaya si Zarom para sa akin. Huwag kang kakabahan, Alicia. Ako ang bahala. Painless naman ang operasyon. At isipin mo na lang, mababago na ang buhay mo. Salamat, Zarom. Hindi ka ba pagagalitan ng parents mo? Mag-aaksaya ka ng pera sa kagaya ko. Muli, Alicia. Alam nila ang lahat. At huwag mo nang isipin yun, ha. May tamang panahon. Malalaman mo rin ang lahat. Narating na namin ang isang pribadong ospital. Nakita ko ang mga larawan ng kagaya kong bingat. Before and after ang nakadisplay. At hangang-hanga ako sa galing ng pagkakagawa at nabago talaga ang anyo ng nasa larawan. Hindi ko na alam ang nangyari. Basta may pinainom sa akin at may tinurok. Pagkatapos nun ay unti-unti ay nakaramdam na ako ng antok. Pagkagising ko, masakit ang buo kong katawan at nakaband-aid na ang buong mukha ko. Normal daw na sumakit ang katawan ko dahil may part daw sa katawan ko na kinunan ng doktor ng balat. Natatakot ako na baka hindi maganda ang kinalabasan. Pero nanalig na lang ako sa mabait na doktor. Sinabi ni Zarom na sa isang hotel muna kami tutuloy hanggang sa alisin ang bandage sa mukha ko. Isang malaking kwarto nga na kompleto ang kagamitan ng loob nito. 2 kama at may maliit na kusina. At alalay ako ni Zarom at napakabait nito. Ramdam kong mabuti talaga itong tao. Lagi akong inaantok at lagi akong tulog. At iyon ang pinagtataka ko. Hanggang sa 3 araw at inalis na ang benda ko sa mukha. At tanging sinulid na lang ang nakikita ko. At natatakot pa ako sa aking anyo. Masakit pa rin ang buo kong mukha, lalo na ang parte ng bibig ko. Nahihiya tuloy ako kay Zarom. Hindi ko naman siya kaano-ano. Pero lahat siyang nag-aasikaso sa akin. Kain tulog lamang ako at kita ko na marunong talaga ito sa lahat ng bagay. Mahiwaga man pero ang bilis gumaling ng mga sugat ko. At nakita ko na ang pagbabago. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Hangang-hanga ako sa doktor at walang tigil ang pagpapasalamat ko sa kanya. Bumalik kami ng Laguna na parang ibang tao na ako. Wala nang tumitingin na masama sa akin
At sa school, tuwang-tuwa ang mga kaibigan at guro ko. Gabi-gabi, tinatawag ko ang pangalan ng inay at nagpapasalamat ako. Araw-araw naman akong nagpapasalamat din kay Zarom at utang na loob ko sa kanyang buong buhay ko. Pinipilit ko ring unawaan si Zarom at nararamdaman kong nag-iiba na ang pakikitungo niya sa akin kahit marami akong katanungan sa pagkatao niya. Sa loob ng 2 taon, nakatapos na ako ng pag-aaral. Kasama ko pa rin si Zarom at wala na akong nararamdamang kakaiba sa kanya. Hindi na kaibigan ang turing ko sa kanya. Hindi na kami mga bata at hindi ko alam bakit parang iba na ang nararamdaman ko para sa kanya at tuluyan na ngang nahulog ang loob ko. Wala nang ligaw ang nangyari at bigla na lang naging kami na pala. Walang nabago kay Zarom. Nananatili itong napakabait sa akin. Di nagtagal ay ni-apply na naman ako ni Zarom sa isang kilalang pabrika sa Laguna at naging head supervisor ako sa isang department ng pabrika at malaki ang naging sahod ko. Hanggang dumating na ako sa sukdulan. Nagtataka kasi ako dahil hindi niya ako pinapakilala sa kanyang magulang. Zarom, kinakahiya mo ba ako sa pamilya mo? Hindi Alicia. Bakit mo nasabi yan? 3 taon na tayong magkasama. Bakit wala ka man lang maipakilala sa aking pamilya mo? Dumaan ang mga okasyon at para bang kinakahiya mo ako? Nakita ko ang pagkalungkot ng kanyang mga mata. At natakot ako na baka nasaktan ko siya sa aking sinabi. Handa ka ba, Alicia? Ha? Para saan ako maghahanda, Zarom? Naguguluhan ako sa ikinikilos mo. Marahil nga ay kaya mo na, Alicia. At hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Mahirap paniwalaan pero alam kong makakaya mo namang tanggapin. Tapos na ang mission ko, Alicia. Sana matanggap mo ang lahat. Ani Zarom at natatakot na ako sa kanya. Tama na, Zarom. Natatakot na ako. Tigilan na natin ang usapang ito. Sorry na, ha. Pero hinawakan ni Zarom ang mga kamay ko at hinipan niya ang mukha ko hanggang sa nakatulog ako. Pagmulat ko ng mga mata, nasa treehouse na kami ni Zarom at alam kong panaginip ang nararanasan kong iyon. Hanggang dito na lang ako, Alicia. Paggising mo, magbabago na ang lahat. Wala ka ng problema, Alicia. Gawan ko na ng paraan ng lahat. Pasensya ka na. Hindi na kita masasamahan pa. Ano ka ba, Zarom? Anong pinagsasabi mo? Gisingin mo na ako, ano ba? Hindi ako tao, Alicia. Ako ay isang taong engkanto. Ang kalaro mo noong bata ka pa. Saksi ako sa lahat ng paghihirap mo. Kaya nakiusap ako sa ama at ina ko. Buhat mamatay ang ina mo, nag-aalala na ako sa kalagayan mo. Hindi ka ampon. Anak ka ng ama mo sa ibang babae. Hindi lang niya matanggap dahil nga bingot ka at namatay na sa panganganak ang ina mo. Kaya gumawa siya ng paraan na isipin ng nanay mo na napulot ka sa gubat. Saksi ako, Alicia, at walang maipaglilihim sa akin ng ama mo. Pero huwag kang gaganti sa ama mo, ha. May sakit na siya ngayon at naghihirap na sa dami niyang sakit sa katawan. Tama na, Zarom. Ayoko nang marinig pa ang mga sinasabi mo. Basta, mahal na mahal kita at huwag kang mag-asawa. Kukunin kita pagtapos ng misyon mo sa mundo ng mga tao. Magsasama tayo hanggang sa walang hanggan sa mundo ko. Pagkasabi niyon ni Zarom, nagising akong habol ang aking hininga. Tumunog na kasi ang alarm ko
Liligo na ako at papasok na ako sa opisina. Agad kong tinawagan si Zaro, pero out of coverage area na ang kanyang cellphone. Ilang beses akong nagtry tawagan at i-text ito. Pero para bang wala na talaga ang number ni Zaro. Habang nasa biyahe ako, iniisip ko kung tunay ba ang panaginip kong iyon. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Tunay ang panaginip ko. At talagang nangyari ito at kasama ko si Zaro. Mula nga noon, wala nang Zaro ang nagpakita pa sa akin. Hanggang sa naisipan kong buksan ang kabilang kwarto na matagal nang nakalak. Umumbad sa akin sa ibabaw ng kama ang mga titulo ng lupa at titulo ng apartment na nakapangalan sa akin. At perang halos milyon ang halaga na nasa loob ng kahon. May sulat ni Zaro at ang nakalagay: magpagawa daw ako ng bahay bakasyunan sa lupain ko sa may tree house niya. Pag matanda na daw ako at hindi ko na kayang mag-isa sa kabayanan, bumalik na daw ako doon at magsasama na kami hanggang sa dulo ng walang hanggan. Grabe. Napaupo na lang ako at napaiyak. Hindi ko maunawaan ang lahat ng nangyayari. Pero bakit parang alam kong mangyayari at magaganap ang senaryong iyon? Parang inihanda na ni Zaro ang sarili at ang isipan ko. Napakahiwaga ng buhay ko at parang alam ko na ang susunod kong gagawin. Anggap ko na hindi nga tao si Zaro. Para akong baliw na nag-iisip kung paano nangyari ang lahat. Putol ang pag-iisip ko dahil may kumakatok sa pintuan ko. Pagbukas ko, ang dalawang naupa sa apartment ni Zaro. At ang bilin daw ni Zaro, sa akin na sila magbabayad. Halos napaluha ako habang tinatanggap ang upa ng apartment. Napabulong na lang ako sa sarili na, salamat Zaro. Simula na nga ng aking pakikibaka sa bagong buhay. Agad kong hinanap ang aking ama at nangako na hindi ko ito susumbatan. Natagpuan ko ito sa isang squatter area at napakatanda na ng itsura nito. Bayat at halos buto-buto na. At halos hindi ko na ito makilala. Itay, si Alicia ito. Kumusta po? Ipapagamot kita ha. May kasama akong mga tao. Isasakay nila sa ambulance at iko-confine kita. Alicia, anak, patawad. Patulang tigil itong umiyak. At tama nga si Zaro. Karma na ang nagpaparusa sa itay ko. Sige na po itay, huwag ka nang mag-isip pa. Napatawad na po kita. Magpagaling ka po. At isasama na kita sa bahay ko. Saad ko at kita ko ang kanyang pagngiti. Habang nakakumpay ng itay ko, hinanap ko naman si Kapitan para itanong kung saan nila inilibing ang inay ko. Sinadya ko ang opisina ng barangay namin at natanaw ko ang mga kamag-anak namin at mga pinsan ko na kaedad ko. Hindi nila ako makilala at lahat tandang-tanda ko ang kanilang mukha. Bumabalik ang aking masamang karanasan sa kanila, pero awa ang aking nararamdaman dahil lahat sila'y hikaw sa buhay. Walang nagtagumpay sa kanila, kita ko sa kanilang pananamit. Sunod-sunod ang anak nila, nakalilitan pa at napakadungis. Sinamahan naman ako ni Kapitan para puntahan ang puntod ng inay at sumakay kami sa sasakyan ni Kapitan. May ilang lumapit kay Kapitan at pilit tinatanong kung sino daw ako. Si Alicia, anak ni Pedring, sagot ni Kapitan. Aba, ang malakihin na ni Alicia at hindi ka na pala bingot. Mayabang ka na ha. Hindi ka na makakilala sa mga kamag-anak mo ha. Gumanda ka nga, sumama naman ang ugali mo. Bakit? May maganda ba kayong naiambag sa buhay ko? Hindi ba't pinagtatawanan niyo ako noon
at itinuturing na halimaw. Sino nga po kayo? Sagot ko. Walang nakasagot sa kanila. Kaya inakit na ako ni Kapitan Pales. Halata kong napahiya ang mga ito sa sinabi ko at nakita nila na hindi na nila ako mabubuli pa at hindi na ako hirapan pa sa buhay kagaya noon. Masakit para sa akin na managot sa kanila at magbitiw ng masakit na salita. Pero ang kabaitan ng tao ay may hangganan din. Maging si Kapitan ay pinayuhan akong hayaan na lamang ang mga kamag-anak ko. Nalaman ko ring hirapan nga sa buhay at halos wala na ring makain ng mga ito. Nakita ko din ang puntod ng inay at inilipat ko ito sa isang paribadong sementeryo at pinapatayuan ko ng mausoleo. Alam kong napakasaya na niya para sa akin. Ang buhay kong mahiwaga ay parte dito, ang inay, at maging ako. Hindi makapaniwala sa nangyaring himala. Binalikan ko kagad ang itay sa ospital at nagtaka ko dahil wala na ito sa ward niya. At nalaman ko na lang na binawaian na pala ng buhay ang itay ko habang wala ako. Nakamulat pa ito ng datan ko at nangyakapin ko ito. Dahan-dahang pumikit ito at pumatak ang luha sa mga mata nito. Binulungan ko ang itay na okay na ako at huwag nang mag-alala. Hindi naman ako nag-iisa kako. At wala na akong hirap na maranasan. Ramdam kong masaya ang itay at alam kong naririnig pa niya ako. Pinaranas ko sa itay ang magandang libing at mamahaling kabaong. Itinabi ko ang itay sa inay at linggo-linggo ko silang dinadalaw. Patuloy lang ang buhay ko, Sir Casper. At ngayon sanay na ako sa buhay kong punong-puno ng hiwaga. Wala akong pinagsabihan ng aking mahiwagang buhay. Ikaw lang po, Sir Casper, ang aking pinagkakatiwalaan. Alam kong iisipin ng mga tao na baka nababaliw lang ako at wala na akong pakialam. Sinunod ko si Zarom. Nagpatayo ako ng bahay bakasyonan sa lupain ko sa kagubatan. At ang treehouse ni Zarom, hinayaan ko lang at patuloy niya itong inaalagaan. Masaya pa ako sa kabayanan. May mga bagong kaibigan at masaya ako sa aking trabaho. Tulad ng sinabi ni Zarom, hindi na ako tumanggap ng manliligaw. Sa ngayon, 45 pa lang ako at nananatili ako dito sa Laguna. At hindi po kayo maniniwala. Hanggang ngayon, inaalagaan pa rin ako ng palihim ni Zarom. At kasama ko pa rin siya. At ako na lang ang nakakakita sa kanya. Alam kong darating ang panahon na magsasama na kami hanggang sa buhay ng walang hanggan. At sana'y kayo rin makahanap kayo ng mga taong totoong magmamahal sa inyo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Naway nagustuhan ninyo. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.